Hello, hello, Aris Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong monthly reading for July 2025. So Aris, doon nakagawian, kunin mo lang yung makaresonate ka ha and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang Aris yun. Kaya relax ka lang, enjoy our reading for today and use your intuition para makuha mo yung akmang messages sa kalob sa'yo ng iyong spirit guide sa ating reading for today. So Aris, meron pa ulit tayong isang tanong, isang sagot later. So sa isip mo lang yan, huwag mo isusulat sa baba at sasagutin ko yan mamaya at the end of our reading. So stay tuned, relax, and wait for isang tanong, isang sagot mamaya-maya lamang. So Aris, thank you again for all of your donations po ha, saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads every time na meron po tayong reading for Aris. Thank you po for your generosity, kindness, support at pagmamahal po sa ating channel. So thank you po for not skipping the ads. So Aris, this July, ano naghihintay sa inyo? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Ace of Swords. Wow, beautiful. In the area of what you want, you have the Four of Swords. Lovely. In the area of what you need, you have the Moon card. In the area of what's affecting your current energy, you have the Eight of Cups. Beautiful, beautiful. In the area of your near future, meron kang Ace of Cups. Lovely. Nababasa ko na, alam ko na yung patutunguhan ng reading mo for the month. Pag-usapan natin later. In the area of your challenges, you have the Six of Swords. In the area of your fortune, meron kang Three of Cups. Lovely, lovely. In the area of your divine advice, meron kang Two of Cups. At ang outcome mo at the end of the month, Aris, ano kaya ito? Bago ka pumasok ng August, pag-usapan natin later. Sabay-sabay natin siyang bubuksan, maya-maya lamang. So Aris, bago natin basahin in detail mode kada cards mo for the month, tingnan mo natin yung lingering background mo. You have the King of Pentacles. Yes. Nakita ko rito, Aris, this month, you'll be very, very busy. Kasi parang yung buwan na ito, pagkutuunan mo na ng pansin at halaga yung iyong kaperahan. Yung iyong lifelong money, lifelong earnings, ganyan. So parang sabi dito si Spirit Guide, sabi sa'yo na this month daw, matatanto mo na kung ano yung mga bagay na mahalaga at kung ano yung mga bagay na hindi. Yung mga bagay na dapat mong paglaanan ng energy at kung ano yung mga bagay na parang, sayang oras ko dito, hindi ako kikita dito, walang saysay ito, iiwanan ko na. May mga ganyan ka, nagiging practical ka na rin. Gagawin mo yung mga bagay na kakayanin mo at hindi ka masyadong magiging grandioso sa mga bagay-bagay. Ngayon parang you're thinking, ito ang pera ko, dito ko ilalagay, ito dapat ko makuha. You're being practical at nakatuon yung desisyon mo sa realidad. No? Ayaw mong I'm hearing nagiging sigurista ka this time. Yes, sigurista ka this month on how you spend your money, Aris, this July. Nakita ko na parang you're trying to figure out saan ako maaaring kumita para mas malaki o kaya pwede kayang habang may trabaho kong ganito, mag-sideline ako ng iba pa para may patuloy na pumasok sa pamilya ko na pera na mas malaki pa kaysa sa natural kong iniipon o kinikita ng mga nakaraang buwan, nakaraang taon. Nakita ko na you're finding ways. Nakita ko yung pagkakaaligaga o pagbusisi o paghahanap o pag-research. I don't know why. I'm feeling you're researching for something about your money. About yung mga resources mo na pwede mong gamitin na parang magaling ba akong tinda? Pwede kaya tayo magbukas ng online shop o kaya pwede kaya tayo magtindahan on the side, ganyan, para meron tayong additional income. Kasi parang narinig ko lumalaki yung gastos mo. Because you have a lot of responsibility o lumalaki na siguro yung mga anak, inilipat mo siguro sa private o kaya meron kang malaking pinagkakagastosan because may hinuhulugan kang bahay o may binili kang bagong property na kailangan mo monthly hulugan. Kaya ngayon parang nag-iisip ka ng additional ways or additional income in your life this month. Nakita ko talagang it's all about you doing your hard work, gaining more money, okay? Gaining more ways to earn money. So ngayon marami kang papasukin, marami kang itatry, marami kang iiwanan na parang, this is not working anymore. I need to focus on bigger things, bigger fish to fry, bigger income, bigger, para nakita ko dito, you're trying to ask people. No? Meron kang tinatanungan na parang, uy, maganda ba dyan? Uy, okay ba dyan? Uy, sa tingin mo ito gagawin ko, pasok kaya ito? So now, meron kang tinitimbang kasi alam mo may malaking potential kang pwedeng gawin sa iyong spare time. Kasi parang naisip mo, kaya ko pa pala, kasya pa pala, pwede pa pala akong sumubok na iba pa while I'm doing this or while
I'm having this endeavor. Meron kang pinagkakabisihan, pero nakikita mo na meron pang pwedeng i-expand o meron pang pwedeng pagkuunan pa ng ibang bagay na kumita ako. Ganyan. It's all about your money, your resources, your earnings, your material wealth this month. So congratulations, Aries, kasi nakita ko may growth, may advancement, may paggalaw in your part to achieve bigger, greater, better life, especially sa iyong kaperahan this month. So congratulations sa pauna. So pag-usapan natin ng yung spread, sa yung spread, ilan ang yung major arcana, Aries? So you only have one major arcana, which is the moon card. So para sinasabi to spirit guides, ng yung spirit guides, na pagkatiwalaan mo daw ang iyong sarili, ng iyong intuition. Parang, ito ba gagawin ko? Ito ba ang iwanan ko? Ito ba ang kukunin ko? Teka, hindi ako sure. Pagkatiwalaan mo daw yung tawag ang damdamin mo, your intuition, na ito yung talagang gusto mo. No? Minsan siguro, matulog ka ng isang gabi. Tapos pag kinabukasan, yan pa rin ang gusto mo. O pag after a week, yan pa rin ang gusto mong gawin. Yan talaga yung tawag ang intuition mo. Yan talaga yung parang topic sa'yo na, huy, ito ang gawin natin. Ito ang tamang landas. Ito ang tamang direksyon. Yes, there will be a lot of questions from you. There'll be a lot of parang, tama ba to? Paano ba yun? Hindi ko alam. Marami kang inhibitions, marami kang fear. Okay? Maraming bagay ka na hindi alam. There are a lot of secrets in your life na parang hidden from you, na parang ano ba gagawin ko? Especially sa mga binubuo mo for your money, for the future, ganyan. So parang sabi ni Spirit Guides, there's power and there's this massive power in the ability of pursuing things kahit na hindi mo alam kung how and when mo siya ma-accomplish. Okay? Because you have the power of faith, of trusting God, trusting yourself, and trusting your path. Kung ito ang rutang gusto kong tahakin, ito ang naniniwala ako, naramdaman ko na itong ruta na to magbibigay sa akin ng magandang kinabukasan, magandang resulta. Yes, may hirap. Yes, hindi ako sigurado. Yes, may alinlangan. Pero kung kutob ko talaga itong gusto ko, gawin mo daw. Because with the moon card here, it's all about you trusting your faith. Nagagawin mo siya hanggang dulo. Hanggang sa maabot mo yung liwanag, maabot mo yung light at the end of the tunnel, and that is you completing the task, completing the parang kalinawan na parang okay, buti pala tinuloy ko yun, buti pala pinagkatiwalaan ko si God because dinala niya ako away from the hardships at binigyan niya sa akin yung karapat dapat na para sa akin. I'm hearing the answers will come to you at the right time. May mga clarity ka na malalaman this month na kaya pala iniwanan ko yun, kaya pala binuo ko to because malilinawan ka at the end of the month kung ano yung mga bagay mong tatahakin moving forward na ito pala yung destined for me. Okay? So, yan ang paunang mensahe sa iyo ng iyong nag-iisang major arcana sa life mo for this month. So, isang malaking elemento lang talaga kakaharapin mo ay yung elemento ng mga unknown things, yung mga unfamiliar, yung parang hindi ko alam sagot pero sige try ko. Yan. Hindi ko alam ang mangyayari pero sige susubukan ko. Yun. Because naniniwala ka sa dreams mo, naniniwala ka sa goal at naniniwala ka na kakayanin mo to. Okay? So pag-usapan natin, Aries, ang iyong spread in detail mode. At the center, you have the Ace of Swords. Si Ace of Swords dito, siya yung core element mo in your whole July, okay? It's all about you having a clear mind on how you gonna accomplish yung mga bagay na gusto mong mabuo para sa iyong kaperahan. Clear mind. Ibig sabihin ngayon magiging maliwanag. Parang, okay. Ngayon alam ko na gagawin ko. Okay. Now clear na kung anong negosyo ang pipiliin ko. Kung saan ako kukuha ng supplier. Kung saan ako kukuha ng kapital. Ganyan. O kaya kung ito man ay career move. Kung ngayon nag-iisip ka ng kapirahan about your career move na parang, okay, try ko kaya mag-apply doon kasi mas malaki ang sweldo. O kaya mas mataas ang posisyon. Mas okay ako doon. Ngayon parang magiging clear na sa mind mo. Okay, sige, alis na ako. Okay, sige, doon ako mag-a-apply. Sige, ngayon gets ko na kung anong gagawin ko. There are a lot of clarity. Parang gets mo na this time. Kung ano yung gagawin mo. This July ha, hindi to ganun kabilis sa pupunta sa'yo. Pero sa buong buwan na ito, magkakaroon ka ng kalinawan. Okay? This is a month of clarity. A month of parang having a clear vision and a clear decision on what you want to do. It's also a card of communication. Parang ngayong buwan na ito, sabi ni Spirit Guides, ito yung pagkakataon na parang kausapin mo na, sabihin mo na, tanungin mo na, ask if you must. Kasi if you don't ask, the answer will always be a no. Okay? Kung hindi mo tatanungin, lagi ka madedelay. Kung hindi mo lalakarin, kung hindi ka mag-approach, kung hindi ka makikiusap, laging denied. Okay? So make sure you always ask. Hindi mo malalaman kung hindi mo tatanungin. Mas maganda lang alam mo at mas maganda lang tinanong mo. At least hindi ka nagsayang ng oras. Okay? So Ace of Swords, a card of clarity, card of communication, clear communication. So ngayon pa lang, aralin mo na yung sasabihin mo. Kung ikaw man ay mag-approach ng ibang tao, ask and have a, parang sabi, dapat daw
ayusin mo yung paraan mo ng pagkasalita para hindi ka ma-misinterpret, para hindi mabasa ng ibang paraan yung sasabihin mo so that you can get the right answer that you want sa buhay mo this month. Okay? The Ace of Swords being clarified by the Temperance card. Yes, ito yung bunga ng iyong pagkatyaga at as also mahabang proseso. Meron kang dinaanan na mahabang proseso ito mga nakaraang buwan, nakaraang taon na parang you're trying to figure out paano. You're trying to figure out kailan matatapos, kailan magaganap, anong resulta, ganyan-ganyan. So because you've been working so hard for this money, for this earning, for this blessing, for this prosperity. At naintindihan ko na naging matyaga ka at pagod na pagod ka na, Aries, from something that you did in the past. Mahalaga naman ngayong buwan na ito, Aries, you are protected by your angel guides, by Archangel Michael here. Talagang nagpakita siya sa atin telling you na guided ka, protected ka, okay? So kung naman tong gagawin mo na clear sa mind mo na parang finally nakuha ko na, nag-gets ko na ganyan. Finally nag-gets ko na yung gagawin ko. Now do it. Okay, because the result is here. I'm seeing you getting the victory that you want. Because Ace of Swords like, yes, victory, nagtagumpay ako. Parang tinataas mo yung espada at sinasabi mong tagumpay ako sa laban na to, ako magwawagi dito. Ngayon gets ko na, alam ko na, ganyan. So it's a card of victory, card of pursuing what you want and getting that up to the end of this battle, okay? Kung naman tong pinagkatsagaan mo, Aries, I'm hearing papers, o pinagkatsagaan mabuo na bahay, pinagkatsagaan na trabaho na araw-araw ka nagka-training, pero unti na lang, makakapasa ka na, magiging regular ka na, ganyan. So ngayon, tsagain mo daw, ibigay mo pa yung lahat mo, put a lot of patience here, at magiging malinaw din ang lahat at the end of this month, okay? In the area of what you want, you have the Four of Swords here. Si Four of Swords, yes, you want to rest. May mga bagay kang parang gusto ko magpahinga, gusto ko nang matapos ng problema na ito, gusto ko nang makuha yung para sa akin, gusto ko nang makuha yung result, pagod na ako, ang dami ko nang iniskaso, I'm seeing you going back and forth, pabalik-balik, paulit-ulit, ang daming ginagawa, ang daming binubusisi, pagod ka na. I'm hearing, you're just so tired with a lot of things. And you feel like, ano ba yung reward? Ano ba yung para sa akin? Bakit ang tagal dumating? Ginagawa ko naman lahat. Sana naman may development na. And I'm hearing dito sabi mo, pinagpasa Diyos mo na, dinasal mo na kay God na parang please God, kayo na pong bahala. Gagawin ko po yung makakaya ko, ito po yung plano ko, ito po yung gagawin ko, ito po yung handa kong isacrifice, ito po yung handa kong ibigay, kayo na pong bahala sa akin. Okay? So parang ikaw, you're just resting the prayer and also yung worry kay God na parang ibigay ko na po sa inyo lahat, kayo na pong bahala dito. I'm doing my best. Okay God, I'm doing my best, kayo na po ang bahalang magbigay sa akin ng karampatang kong resulta. Because nakikita ko yung pagka-religious mo, Aries, paghingi mo ng tulong sa Kanya, kay God. So ngayon parang you're ready to step forward and find yung mga bagay na para sa'yo, especially when it comes to money. Pero nandoon pa rin sa isip mo yung pagod na ako. Diyos ko, ilang beses na ako nag-fail, ilang beses na ako nag-try ng ganito, ilang beses ko na itong ginawa, pero bakit ganito? Paulit-ulit, nag-start na naman ako over, lumipat ako, nag-start na naman. So parang gusto mo sana magkaroon na ng kaparatagan, yung peace lang, clarity, especially here with the Temperance card, you want peace, you want harmony, gusto mo na ng kaparatagan ng puso, kaparatagan ng isip, na hindi ka hanap ng hanap, hindi ka aligaga, hindi ka nag-worry kung saan makakuha na pambili ng ganito, pambayad sa ganyan. It's all about monthly problems. Yun na nakikita ko sa iyo, parang bakit paulit-ulit yung problema, bakit hindi ako makaalago, masipag naman ako, nagkatrabaho naman ako. Ito nga, willing ka pa to add a sideline or additional source of income para lang umalago ang buhay ng pamilya mo, diba? Pero ngayon parang sabi mo, kailan ba ako pwede magpahinga in a sense na parang hindi ako takot-takot o hindi ako aligaga o hindi ako nangangamba for the future, ganyan. So ngayon, I'm seeing you asking for prayers, asking for a certain dasal kay God na sana matupad. I'm hearing that. Meron kang pinagdasal kay God, okay? The Four of Swords being clarified by the Sun card. Yes, gusto mo nang kumawala, gusto mo nang lumigaya, gusto mo nang parang I'm hearing you parang hinga na maluwag, parang ay salamat, nakuha ko din, parang ay salamat, nandito na yung result. I'm seeing you just want to be happy, just want to be free, just want to see the truth in everything. Kasi parang for a longest time, gawa ka ng gawa, tapos sabi mo, ano bang secret dito? Ano bang secret to success? Ano bang dapat ko gawin na talagang tumbok ko yung sistema at makuha ko yung kaligayahan at outcome na gusto ko? Ngayon, I'm seeing you just want to know the truth to make you happy, the truth to make you satisfied, and the truth to make you
fulfilled. Ano? So ngayon parang pinagpasa Diyos mo to. Parang God, kayo na pong bahala. Gagawin ko lang makakaya ko. I'll just be optimistic this time. Parang okay po, may sisimulan akong negosyo, meron akong sisimulan na trabaho, meron akong gagawin na plano for my money, for my earnings. Mag-think positive na lang ako, pero pinagpasa Diyos mo na yung mga bagay-bagay and you're just waiting for the best outcome to come out of this. Ano? So, congratulations. Nakita ko yung boldness in your part, Aris. Nakita ko rin yung parang positive outcome mo na parang, okay, handa na akong subukan to. Now or never, gagawin ko to. I'm just gonna be optimistic at saka iisipin ko lang na magiging maganda ang magiging kalalabasan nito. So, a very, very good mindset from you, Aris. Sa totoo lang. In the area of what you need, you have the moon card here. Sa area na what you need, like I've said kanina, may mga questions ka pa rin. Yung mga bagay ng kailan, paano, saan, ito ba talaga ang path ko, ito ba talaga ang gusto ko, ito ba talaga ang laan mo sa akin. Pero like I've said kanina sa opening natin, kung talaga nagtitiwala ka kay God, nagtitiwala ka sa sarili mo, sa kakayanan mo, it will work out just fine. Okay? Lagi mo sabihin sa sarili mo, ay, ako din magwawagi. Ay, kakayanin ko to. Ay, malalagpasan ko ito. Ay, aking-akin to. Ay, okay lang yan, relax lang. God will provide. God is with me. Ano pa dapat kong katakutan? Yan. Yan ang mga bagay din na pinapanghawakan ko rin minsan. God is with me. So, ano pa dapat kong katakutan? God is with me, anong dapat ko ikabahala? Anong dapat kong i-worry? Daanan mo lang tong landas na to, Aris. Daanan mo lang tong gusto mong tahakin na landas. Kahit mahirap, kahit nakapagod, kahit na hindi ka sure, o paminsan-minsan may aberya here and there. Pero kung naniniwala ka talaga na ito yung para sa'yo, go, push. Ilaban mo to, idiretso mo yung journey na yan, and God is with you, okay? The moon cards being clarified by the Knight of Swords. Yes, ito yung talagang taimtiman at saka buong buo sa isip mo na gagawin ko to no matter what. Tingnan mo si Knight of Swords. Hinahabol niya yung tumatakbong motor. Kahit wala man nakasakay doon pero umaandar yon. Pilit niyang hinahabol. Ibig sabihin wala siyang ibang focus kundi makuha yon. Maganap yun, ma-achieve yun, mahawakan yun. It's now or never. I will do everything para lang maabot yun. And parang walang makakapigil sa'yo. I'm seeing you very, very, parang palaban. At saka ikaw yung uri ng tao na hindi ka papapigil. You have what you want. You know what you want. Very competitive ka pa nga, Aris. Very bold, very ambitious. So, I'm feeling nakakayanin mo to. Magagawa mo to. May mga alinlangan ka man. May mga takot. May mga parang ano ba gagawin ko? There are a lot of secrets. There are a lot of things na hindi mo alam kung anong gagawin. Pero, anong mapapala mo doon, di ba? Parang, okay, hindi ko alam to. Okay lang, kakayanin ko. Gagawin ko pa rin yung gusto ko. Aabutin ko yung gusto kong abutin. So, now, it's a call for you to push. Ilakad mo na yan. Gawin mo na. Sumugod ka. Yakapin yan because I'm seeing a beautiful fruitful outcome coming out of this. Okay, Aris? In the area of what's affecting your current energy, you have the Eight of Cups. Eight of Cups, sinasabi rito, ito ang naka-apekto dito. Kaya parang malinaw na ang lahat sa'yo. Alam mo nang gagawin mo, alam mo nang tatahakin mo because meron kang iiwanan. No? It's a card of leaving something behind. Because na-realize mo na hindi na kasya o hindi na pwede yun. Hindi na, kahit anong gawin mong pagtumbok o gawin mong effort para kayanin, parang sabi mo, okay na, tapos na eh. Wala na akong magagawa dito eh. Enough na eh. I'm leaving na. Malakas na yung loob mo because now you are reaching for bigger things. Okay? Reaching for bigger things, bigger money, bigger income. At malinaw sa'yo na itong bagay na iiwanan mo ay wala na talaga. Wala na. Hindi na to appropriate sa akin. It already runs its course for you. Na feel mo na time na to let go, time na to level up, time na to chase something new. Kaya talaga ito, chine-chase mo talaga yung mga bagong bagay sa buhay mo this time, kahit unknown, kahit di ka sigurado. Ganon din si Eight of Cups eh. Hindi siya sigurado sa pupuntahan niya sa bundok, pero ready siyang pumunta doon kasi alam niya nandoon yung bagay na gusto niya. Wala naman siyang ganong katibay na plano o wala naman siyang ganong kasiguraduhan kung nandoon yun, pero ang lakas ng tawagin niya na kailangan na niyang iwan to, na hindi na to pwede sa kanya. That she or he needs to leave because ito yung, tingnan mo naman you have the Ace of Swords, you have the Ace of Cups. Talagang bagong simula ito. Bagong simula magpapaligaya sa'yo. A clarity and a victory that you need to have in your life. Okay? Kaya kung ngayon naramdaman mo na gusto mo na mag-quit, gusto mo na umalis, I'm feeling that is your spirit guides talking to you and telling you, nga, ito na yung pagkakataon na iwan na yan. Maghanap ka ng better, bigger, bolder, something that is rightfully for you. I'm feeling like na-earn mo na daw yung enough experience, na-earn mo na daw yung enough time sa expertise na yan, sa industry na yan, o sa ginagalawan mo. Parang time na to level up. Okay? The Eight of Cups is being clarified by the Seven of Swords. So, Seven of Swords, yes, ngayon sabi, kailangan mo na doon dumiskarte, Aris. Dumiskarte ka na. Hindi na to gumagana. Itong iiwanan mo, parang okay na, tapos na doon. I'm hearing also na nagkaroon ka rin doon ng problema dyan sa past na iiwanan mo, whether may mga taong magulo o may mga taong
nagkaroon ka ng drama or conflict with them and you feel like you've been lied, cheated to, or pinagkaisahan ka ganyan, o parang feeling mo it's time na to go because hindi na healthy. Hindi na healthy yung camaraderie, hindi na healthy yung relasyon o yung ginagalawan mo. Kaya parang now gusto mo na mag-solo o gusto mo nang kunin yung pagkakataon na kunin ulit yung control in your life, back into your life, na parang this time around ako naman ang gagawa, ako nakikilos, hindi na ako papapigil, hindi na ako makikinig, hindi na ako papakadena pa from other people in your past. Ngayon ready ka na to move on and chase something new for your life. Kaya siguro talaga meron kang sun card here, card of freedom. Gusto mo nang lumaya from something at gusto mo nang maging peaceful ang life mo this time. Because nakita ko talaga na very worrisome o medyo magulo yung iiwanan mong lugar o sitwasyon o trabaho or endeavor or family din. Parang feeling mo time na to let go, time na to find the peace and the clarity of myself para magkaroon na ako ng matiwasay na buhay. Ano? In the near future, ito ang kakaharapin mo. You have the Ace of Cups. Yes, something new is gonna come to you. Bagong trabaho siguro ito. Talagang solid trabaho to ha. Kakakitaan mo na malaki o kaya mapapatayo mo na yung solid na negosyo na matagal mo nang gustong itayo at ngayon ka lang nagkaroon ng pagkakataon na itayo yan. For some, nakita ko na magkakaroon ka na ng matiwasay na buhay. You're very, very happy with the Ace of Cups. All about your heart. All about what you want, okay? Ngayon parang pinapahalagahan mo yung kaligayahan ng puso mo no matter what, okay? Kung hindi ka masaya, hindi mo gagawin. Kung hindi ka kontento, hindi mo sisimulan. Kung hindi ka willing, hindi mo gagawin. Hindi ka oo sa ibang tao kung ayaw mo. Ngayon, pinapahalagahan mo yung contentment, happiness, satisfaction, and fulfillment ng puso mo. Parang ngayon, sinasabi mo sa sarili mo, tama na yung pagkakasya ko sa mga maling tao, pagkakasya ko sa mga maling trabaho na napipilitan lang ako because ganito, because ganyan. Ngayon, time na for me to achieve things that what makes me happy. Okay? So, napakaganda. Entering something in your life, new job, new opportunity, new love life, pwede din. O kaya, bagong bagay talaga sa buhay mo na may enjoy mo. At ito yung masasabi mo na ito talaga yung para sa akin. Magpapayabong sa kakayanan mo at magpapaunlad sa'yo. Okay? The Ace of Cups being clarified by the Lover's card. Yes, it's all about your choices. Yung mga bagay na pipiliin mo, yung mga bagay na gusto mo. Lover's card is not just about love life ha. Ito tungkol din sa mga bagay, career path, endeavor, mga pangarap and goals. So talagang malapit sa puso mo. Nakita ko dito kung ano man yung pipiliin mo in the near future na career o direksyon ng buhay mo. Sobrang magiging masaya ka at sobrang ikatutuwa mo to. Fulfilling ito. Kung love life man ito na pipiliin mo, magiging masaya ka dyan. Kung ito man ay career path or negosyo or anything endeavor in your life in the near future, nakita ko na paninindigan mo to. At saka magiging magudulot to sa'yo na umaapaw na pagmamahal, umaapaw na kaligayahan because nakita ko swak na swak. Kung ano yung gusto mo, ginagawa mo. Kung ano yung pangarap mo, mapagtatagumpayan mo at makukuha mo siya. So congratulations, Aries. In the area of your challenge for the month, you have the Six of Swords. Challenge sa'yo this time is a transition. Okay? You're leaving something behind with the Eight of Cups and you're telling yourself, okay, time na for me to chase new things. Ako naman this time, kaligayahan at saka kalayaan ko naman this time. May peace and clarity and peace of mind. Pero ngayon nahihirapan ka sa transition. Yung parang leaving something behind. Maaari kasi may mga tao kang sobrang naging close sa'yo na iwanan mo doon. O kaya yung trabaho mismo, gusto mo naman pero sobrang nanghihinayang ka. Pero kailangan mo pa rin i-convince sa sarili mo na I need to move, I need to get away, I need to walk away from this because it's not working anymore, hindi na ako nag-grow dito. Pero yung transition mo, yun daw ang magiging mahirap sa'yo this month. Okay? Yung parang leaving something behind at saka yung adjustment period mo ang pinaka-problema mo this time. Kayanin mo lang yan. Kaya mo yan. You're on the adjustment period at lagi mo isipin kayamanan. Lagi mo isipin magandang bukas. Lagi mo isipin yung magandang madudulot ng transition na ito, ng pag-alis na ito sa buhay mo. You are now reaching calmer waters. Pa-level up ka na, Aries. Papunta ka na sa katahimikan, sa kasaganaan ng buhay mo, sa mas maayos na buhay na pinangarap mo. Patungo ka na doon. Kaya idire-diretso mo lang yan. Yes, leaving something behind is painful. Halimbawa, leaving family behind or leaving a childhood home behind or leaving a job na talagang minahal mo or career na talagang pinagtuunan mo ng 10 taon. Pero ngayon, kailangan mong kayanin yung transition because yung pag-alis daw ay talagang destined for you. You are destined for bigger things, okay? The Six of Swords being clarified by the Knight of Pentacles. Yes, ngayon, talagang tinamong card na to. Card ng talagang paabante. Pasulong. Patungo kayo sa future. Kayong dalawa, ni Six of Swords and also the Knight of Pentacles. Pero sabi ni Spirit Guides, in order for you na makayanan mo yung adjustment, prepare pa lang now. Maghanda ka na. Pagplanuhan, kung lilipat ka na ibang trabaho, kailangan nyo na plancha mo na. Kung lilipat ka na ibang bahay, kailangan nyo na busisi mo na. Saan kukuha ng
magka-transfer ng mga gamit, yung mga anak, paano, yung bahay, yung upahan, mga ganyan. So, make sure every aspect of sa plano mong papatungo ka sa transition mo, sa yung adjustment, kailangan na pagplanuhan mo na, okay? Make sure you have a concrete plan and actionan mo. Pag daw may plano ka kasi kapag nakalatag sa'yo yung mga gagawin mo, mas madali sa'yo mag-adjust. Kasi meron kang tent pole, meron kang mga guideposts na okay na plano ko na to, ito gagawin ko. Ako pag ito yung lumabas sa aberya, madali mo agad magagawa ng paraan because na plano mo na siya. So make sure pagplanuhan yung adjustment and also transferring yung pagdaan mo, pag-transition mo from one place to the other, from one job to the other, from one life to the other, from one relationship to the other, o kaya kung nag-transition ka from a married couple o kaya from a relationship ngayon, single ka na halimbawa. So nakikita ko dito na parang planuhin mo yung buhay mo ahead. Hindi pwedeng stuck ka ngayon. Kailangan dire-diretso ka. I'm hearing do not stop. O wag kang papayag na parang meron makasayang na oras sa'yo. You have to chase your dream. That's what I'm hearing. And rebuild yourself again para makuha mo yung mga bagay na nagbibigay sa'yo ng kasaganaan. Okay? Plan ang problema mo this time. And you have the kakampi mo naman tong clear mind eh. Kakampi mo naman tong clarity. So feeling ko talaga makakapagplano ka naman. Pero ang problema mo talaga itong transition eh. Nahihirapan ka magtumulay o mag-transition o lumipat from one era to the other. Kasi nga feeling ko you're na-attach ka na. May attachment element doon sa past mo na ang hirap-hirap iwan, no? So ngayon, pagplanuhan mo para maging smooth ang transition mo. In the area of your fortune this month, you have the 3 of Cups. Fortune, yes, you will celebrate with your family, with your friends. Kasi nakita ko dito, magkatagumpay ka sa paglipat na ito. Yung may dasal kang matutupad, may kalayaan kang mangyayari this time. You'll be very, very happy. The answers will come. So something in your life this month, you will celebrate. Kasi parang, yes, nakaalis ako doon. Yes, nakalipat ako. Yes, nabuo ko na yung negosyo. Something na magbubunga from a transition is happening for you. Nagawa mo to. Umalis ka at nagkaroon ka ng plano for yourself na parang this time around tatayo ako for myself, i-defend ko yung sarili ko, gagawin ko yung plano ko, at ito ka, mag-celebrate ka, harvesting what you have done, the risk that you created for your life, harvest to, celebration with the family and friends. So congratulations. The 3 of Cups being clarified by the Fool card. Yes, masayang-masaya ka kasi may bagong simula. No? Masaya-masaya ka kasi natanggap ka siguro sa bagong trabaho, o kaya nabuo mo na yung bagong negosyo, o kaya ngayon ready ka na lumipat, bagong simula to with the Full card. Talagang new beginning, new opportunity, trusting yourself on risking something, jumping for a new beginning, a new era of your life. Ito, handang-handa kang yakapin yun. At nakita ko, parang sobrang saya mo kasi nakaalis ka. At so namihirig, parang nakaalis ka sa past job. Tapos sabi mo, hay, salamat, nakaalis ako doon. Parang ngayon, sineselebrate mo yung life mo kasi birya ka na pagkakataon ni God to start anew. Ano? Congratulations. In the area of your divine advice, you have the 2 of Cups. Yes, ngayon, trabahuhin mo daw yung mga bagay na gusto mo. This is all about soulmate card. Soulmate in a sense na parang ito yung career na gusto ko, ito yung para sa akin. Sundin mo daw yun. Kung ito yung negotiations or agreement na kailangan kong mapa-oo sila, gawin mo lahat na makakaya mo para mapa-oo sila. Para makuha mo yung winning result or winning end ng ugnayan na ito, ng negotiation na ito. If this is a contract, sabi ni Spirit Guides, you will get it. Talagang contract ito. Kontrata for a new job, kontrata for a negosyo na gusto mong itayo, kontrata for a bahay na gusto mong pirmahan. I'm seeing you signing something. Okay? This is a soulmate card. Talagang yes ang makukuha mo. Kung talagang love ito, I'm seeing you getting a love life this month or starting anew with your love life, with your romance era. So nakita ko dito na yes, may someone coming to you na talagang soulmate kayo, match na match kayo. But for some, nakita ko dito na in the pursuit daw, paalala sa'yo ng Spirit Guides mo na huwag mo daw kalimutan gawin yung best mo. Okay? You're starting anew eh. May bago kang simula. Narinig ko na gamitin mo yung natutunan mo in the past para kayanin mo itong mga bagong matches, makayanan mo itong mga bagong ugnayan, bagong agreement, bagong negotiation, bagong kontrata. Nakita ko na parang gamitin mo daw yung natutunan mo in the past, okay? The 2 of Cups being clarified, yes, by the 3 of Swords. Marami ka nang natutunan in the past sa mga ugnayan mo. Past job, past partnership, past relasyon, past marriages, o kaya past na parang agreement or negotiation or kontrata. Marami ka daw heartaches doon. Marami ka nang natutunan. Tama talaga, na-visualize ko na eh. Nalalabas si 3 of Swords eh. So parang sabi ni Spirit Guides, dapat daw matuto ka doon para hindi siya mangyari ulit. Okay? Learn from your lessons at lagi mo itatak sa isip mo yung mga nangyayaring yun. Hindi para maging bitter ka, kundi para magsilbing alaala at paalala sa'yo na okay, hindi ako pwede magkamali this time because nagkamali na ako before o nangyari na to before. Ngayon, be wiser. Use your painful experiences para maging matalino ka sa bawat decision mo this time. Okay? Ang outcome mo, pag-usapan natin later. Bigyan mo na kita additional messages from a divine. You have
Kite, vacation. Yes, kailangan magbakasyon. Pahinga talaga to, Aries. Kailangan mo to magbakasyon this time. Another message, you have a fair woman, mga babaeng mistisa, o kaya puti ang buhok, baka lola mo to, o family member o kakilala na mistisa na pwede mo daw kausapin this time because may concern daw sa kanya na dapat mong ayusin. Okay? Another message, you have Vine. Seek out information that will help you. Yes, ngayon kailangan mo daw talaga magkaroon ng komunikasyon kaya kailangan kausapin. Seek out information. Ikaw na makiusap, ikaw na mag-approach para malaman mo yung sagot. Okay? Another message you have, dog far away, a distant friend is thinking of you. Meron ka daw kaibigan na iniisip ka. Probably ito yung magiging tulay para mag-celebrate kayo. Kailangan mo daw i-confirm sa kanya o kausapin na siya, okay? Another message you have V, victory in some endeavor. Yes, magkatagumpay ka talaga sa transferring mo na ito, sa binubuo mo na ito. Congratulations. In the area of other messages para sa buwan na ito, you have Vase, secret admirer. Oh, meron ka nga talagang bagong sisimula na pag-ibig for some of you. Confirmed. Meron ka talagang bagong pag-ibig na papasok sa buhay mo. Sa'yo yan kung natanggapin mo siya o hindi. O kung ready ka na ba. Another message, wreath, sorrow over a loss. Yes, ito yung mga past endeavor mo to na parang hanggang ngayon ay iniisip mo pa rin. Nasa utak mo pa rin at hindi ka makaget over. Time na for you to really ibangon ang sarili, fight and move on. Okay? Chase new things. Another message, you have feather. Someone you know is undependable and insincere. Meron ka daw kakilala na hindi mapagkakatiwalaan, hindi maaasahan, kaya ikaw na. Ikaw na ang kumilos, ikaw na ang magsimula. Okay? Another message, you have wealth. O ngayong buwan na ito, it's all about your money. Like I've said, it's all about your earnings. It's all about your financial stability. Another message, you have younger man. Bata daw lalaki sa buhay mo. Pwedeng pamangkin, anak, pinsan. Basta nakababatang lalaki sa buhay mo na kailangan mo daw kausapin. May concern daw sa kanya this month. Okay? So bigyan kita, Aries, ng additional messages from the Divine. Pwede mong pag-focusan ito this whole month bilang paalala sa'yo para malagpasan mo lahat ng problema mo at sa kabalakid. It's also to come up on top at the end of this month. Okay? First, you have growth. Yes, this is the month of growth. Pag-unlad, paglago. Okay? Another message, you have indecision. Yes, kung meron ka mga bagay na hindi naiintindihan o ayaw mo pag-desisyonan, kailangan mo upuan yan. Don't ignore. Time for you to really get a grip of your life and mag-decision ka palagi. Another message, you have success. Yes, this month is a card of success. Gaining new momentum sa buhay mo. Kapirahan talaga ito. Tatlong bagay, growth, pag-unlad, indecision, kailangan mo lagi mag-desisyon sa buhay. Hindi pwedeng pinagpapaliban. Okay? Be an active player in your life. Success is yours. So, kailangan push, ituloy ang mga bagong bagay sa buhay mo. Okay? So, ang outcome mo, pag-usapan natin, pero ihanda mo na isang tanong mo, Arisa. One question. Huwag mo isusulat sa baba, sa isip mo lang. Okay? The outcome for the month, pagpasok mo ng August, you have, wow, 5 of Wands. 5 of Wands is you learning from your competition. Learning from everything that you went through. Ngayon parang wise ka na, matalino ka na, alam mo na yung gagawin. Alam mo na yung secret of life para mapagtagumpayan ito. Narinig ko na you're in a very competitive industry. You're in a place or you're in a endeavor na parang ang dami mong kakompetensya, ang dami mong kailangang lagpasan o kailangang pagtagumpayan. Nakita ko rito, you're gonna win. You're gonna win the competition and you're gonna learn from your competition sa mga kasabayan mo, sa mga peers mo, sa mga kalabang mong negosyo o kaya yung mga bagay na gusto mong abutin, family conflicts and all. Feeling ko meron kang matututunan. You're trying to tell yourself, I'm better than this, I'm bigger than this. Ngayon, I'm doing everything I can para magtagumpay. Pero ngayon nakita ko na parang hindi mo sila nakita as competition, parang nakita mo sila as people na magiging tulay sa'yo para magtagumpay ka, no? Parang ito yung lesson learned for you. So ngayon marami kang matututunan dyan para pagpasok mo ng August, wiser and better ka na. Mas tatatag itong binubuo mo this time. Okay? The 5 of Wands is being clarified by the 4 of Wands. Yes, like I've said, parang itong matututunan mo dito ng mga laban, komplikasyon, mga palitan ng kuro-kuro, palitan ng mga diskurso. Marami kang matututunan dito na magiging pundasyon na mga bubuin mo in the near future. Like I've said, yung mga learnings mo, tatatag to. Mas lalong titibay ka, yung learnings mo about your job or your learnings mo about your negosyo, mas makikita mo yung mga mali mo o yung mga bagay na kailangan mo pang i-improve para mas tumibay at tumatag yung mga bagay na gusto mo makamit sa buhay mo. Negosyo, trabaho, pampamilya, pangkinabukasan. Ngayon, I'm seeing you learning as much as you can para tumatag ito. Para, nakita mo, yun palang mabenta sa kabila, sa kalaban ko, yun din pala mabenta ko, ganyan. So parang ikaw nagiging strategic ka at mas nakikita mo yung kalinawan, with the clarity here, kalinawan ang mga dapat mong gawin para magtagumpay ka sa buhay. And you're winning because both of these card of winning. Winning the battle, winning the war. Ito naman, celebrating the win.
of that war. So congratulations, Aries. Winning moment mo talaga ito. Congratulations. So Aries, tuloy-tuloy tayo. Tapos na ang iyong July 2025 reading. Diretso na tayo sa iyong isang tanong, isang sagot. Ihanda mo na yung tanong mo, iwaksi mo yung ibang bagay sa isip mo. Close your eyes and meditate. Aries, itanong mo sa isip mo yung question mo. And spirit guides, ibigay natin kay Aries ang sagot sa kanyang tanong. Okay? You have 1 and you have 2. Bigyan din kita ng angel whisper to clarify that question. Mula naman sa iyong angel guides, nasa paligid mo lang this time at ginagabayan ka, bibigyan ka ng clarity with your question. Okay? You have 1 and you have 2. Ready ka na, Aries? Inhale and exhale. This is the question. This is the answer to your one question. You have the King of Swords. You have the Justice card. Yes. You have reconsider. And you have yes card. Yes, like I've said, may mga bagay ka na parang parang gusto mo nang sukuan, ano? Kasi parang feeling mo unfair before, parang feeling mo, hindi ko alam kung anong gagawin ko, hindi ko alam kung akin pa ba yan, hindi ko alam kung kailan ko siya makukuha. May yung question mo, it's all about you trying to gain more or trying to get what is yours. Kung ano yung bagay talagang para sa'yo. Nakita ko rito na for a very long time, naging matalino ka, pinanindigan mo ito, at talagang ito yung bagay na gusto mo. Very clear sa mind mo na ito yung gusto mo. And sabi dito, reconsider. Huwag ka daw munang sumuko. Huwag ka daw munang mag-give up. I-reconsider mo pa. Meron pa daw mga paraan with the Justice card here na magagawa mo para maangkin yan because the answer is yes eh. Yung iyo ito eh, makukuha mo to eh. So bakit mo susukuan daw? Bakit mo siya hihintuan? Ilaban mo rin, parindigan mo, and reconsider every time na may mali, every time na may aberya o merong failure o merong rejection, i-reconsider mo. And yes, isagot, kakayanin mo to, makukuha mo yan. Okay, Aries, that is your isang tanong, isang sagot question. Hopefully, ay nasagot ko po yan. Sa po kayo naka-resonate, sa po kayo naka-relate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo. This has been James for James Haro PH. God bless everybody.